Napabalikwas ako ng bangon sa 10 oras ng gabi. Sa loob ng halos maglilimang taon ngayon lang ulit ako binangungot. Simula na makita kong navy blue na kulay ng mata ng boss ko. Ano bang kinalaman niya sa bangungot ko? Nakita ko ulit sa panaginip ang mga matang iyon, pati na rin ang phoenix tattoo ng lalaking lumapastangan sa akin. Ngunit bakit di ko man lang maaninag ang mukha niya? Nabasa ng pawis ang damit ko. Kagad kong tinignan ng anak ko na mahimbing na natutulog sa tabi ko. Alam ko, darating ang araw na magtatanong siya tungkol sa ama niya. Biglang nahabag ang puso ko at saka ni magtanong ang anak ko tungkol sa ama niya. Paniguradong wala akong may sasagot. Alam kong sa murang edad niya nakitaan ko na to ng katalinuhan. Sa tuwing tumititig sa akin ang kulay navy blue ng mga mata niya, alam kong may nais siyang itanong sa akin minsan. Pero mas pinipili nitong hindi na lang ituloy ang pagtatanong sa akin. Puno ng pagmamahal, hinaplos ko ang pisngi nito. Pinilit ko ulit na matulog at tumiga sa tabi ng anak ko. Yumakap ako sa maliit na katawan nito. Parang sa paraan ng pagkakayakap ko sa kanya, unti-unting lumalayo sa akin ang bangungot na yon. Hanggang sa tuluyan na nga akong nilamon ng antok habang yakap ang anak ko. "Good morning po, Mama." Bati sa akin ang maliit na boses ng anak ko. Tsaka hinalikan ako sa pisngi nito. Matamis naman akong ngumiti at hinalikan ko rin ang pisngi nito. Kagad akong bumangon. Napansin kong nakapaligo na ito pero hindi ito naka-school uniform. "It's Saturday po, Mama," sabi nito sa akin. Nabasa siguro nito ang tanong sa utak ko. Matalino talaga tong anak ko. Panigurado, nagmana to sa akin sa katalinuhan. "Share mo lang?" Sabat naman ang malditang utak ko. "Ay, oo nga pala anak. Pasensya ka na ha, nakalimutan ni Mama." Inabot niya sa akin ng tsinelos ko at dumakwang pa ito para ipausuot sa akin. Lalong tumaas ang pagkakangiti ko sa gesture na ginawa ng anak ko. Sa murang edad nito, matured na ako mag-isip ito. "Ginising mo sana si Mama para ako nagpaligo sa'yo." Malambing kong sabi. "I can take a shower on my own, Mama. Remember, I'm a big boy na?" He grinned at me cutely. Kagad akong nagtungo sa banyo at naligo. Paglabas ko'y wala na sa kwarto ang anak ko. Kaya bumaba na ako at nagtungo ng kusina. Naabutan ko pa si Alden at si Nanay. "Good morning, Nay." Nakangiti kong bumati dito. Gumanti rin to ng ngiti sa akin. "Good morning din. Maupo ka na at kumain?" Napansin kong nasa lamesa ang phone ni Lewis. Ibig sabihin di pa to umalis. Pero wala ito sa upuang katabi ni Alden. Habang nilagyan ko ng ulam ang plato ni Alden, siya namang pagdating ni Lewis. Mahina niyang hinugot ang katabing upuan ng anak ko, kaya't napatingin ako sa kanya. Nakatingin din pala to sa gawi ko, kaya't nagpang-abot ang mata namin. Una ako nag-iwas ng tingin. "Good morning, Tito Lewis." Bati ng anak ko sa kanya. Kagad naman itong binalingan ng anak ko at bahagyang ginulo ang buhok nito. Pero himalat di man lang nagreklamong anak ko. May pangiti-ngiti pa to sa kanya habang sumusubo. "Morning, buddy." He greet back to my son. Naalala ko naging usapan namin kagabi. Halos nagkasagutan pa kami. "It's been 4 years, Celine. Wala ka bang balak alamin kung sino ang ama ni Alden?" Louis asked me in a cold, low, and calm voice. Matagal bago ko nakasagot sa kanya. This is the unusual behavior of him. Ngayon ko lang ulit to nakitang uminom ng alak. Simula pagdating nito galing sa meeting niya kanina, tahimik lamang ito. May kinalaman kayang naging akto nito ngayon sa naging meeting niya kanina kay Sir Mondragon? At higit sa lahat, why does he suddenly ask me about my son's father? Alam niyang iniiwasan ko ang topic na to. "Bakit mo na itanong?" I almost whispered. Tumiim ang pagtitig niya sa akin at umayos to ng tayo. Habang inisang lagok nito ang basa ng liquor na hawak. Paano ko magtanong si Alden pagdating ng panahon tungkol sa ama niya? Ano ang isasagot mo? Mahina lang pero may diin niyang tanong. At nilagay niya ang walang lamang basa sa counter sa likod niya. I was stunned again. I know time will come my son would ask me about it. I sighed. I knew it. Why suddenly ask me about it, Louis? I asked, annoyed. He chuckled low. He turned his back at me and poured his empty glass again with liquor. Then he faced me and gulped the glass of liquor in his hands. "Remember, we tried to open your case but it seems someone behind it is a big person. Parang may humaharang sa investigasyon." He conquered his eyes, peered me. Nanatili lang akong nakatayo. Di ko maintindihan ang gustong sabihin ni Louis sa akin. "Ano bang ibig mong sabihin, Louis? Naguguluhan ako sa'yo." Alam mong matagal ko nang kinalimutan ang nakaraan ko. I said, confused.
Parang piniga ang puso ko na maalala ko ulit ang nakaraan na yon. I think I know who's someone behind it. Stop it. Tama na, Lewis. Gumaralgal ang boses ko habang pilit kong nilalabanan ng emosyon. Pero may tumakas pa ring luha sa mata ko. Ayaw mo ba talagang alamin, Celine? Alam kong natatakot ka, pero isipin mo naman si Alden. Parang pinipigilan nitong sumigaw pero bahagyang tumaas ang boses nito. Tama siya. Oo, alam kong darating ang panahon na magtatanong sa akin si Alden patungkol sa ama niya. At hindi ba ako handa? Hindi ko alam kung kailan ako magiging handa kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa anak ko na I was raped and he is the fruit of it. Anong gusto mong sabihin ko sa kanya? That his mother was a rape victim and he is the fruit of it? Ganun ba, Lewis? Now I'm crying while stating the hurtful truth. That his father was not brave enough to face me, not even bothered of what he cost me. That his father did not even know his existence. After saying it, I covered my mouth with my palm to suppress my sob. Lewis was stunned at my words. Bigla, nagbago ang emosyon nito na makita niyang umiiyak na ako. I didn't mean it like that, Celine. But what I'm trying to say is, I think I know his father. Natigilan ako na marinig ko ang sinabi ni Lewis. It's up to you if you want to find out. He completed his sentence. Then, he left the kitchen without looking back at me. Paano niya nalaman? At kung sino? Gusto ko pa sanang itanong sa kanya pero mas pinili ko na lang manahimik. At nagugulahang bumalik sa kwarto ko. Bye-bye, Mama. Umalik muna sa pisngi ko si Alden. Bye, Alden. Pakabait ka kay Lola Nay mo, ha? Sabi ko sabay halik sa noo ng anak ko. Bago ko lumabas ng gate, katabi nito si Nanay habang hawak ang kamay ng anak ko. Hindi ka ba sasabay kay Lewis? Pagkataray, tanong ni Nanay sa akin. Mukhang may alam ito sa tensyon sa pagitan namin ng anak niya. Pero bago pa man ako makasagot, sabay kami, Nay. Kaagad na sabi nito habang nakatingin sa ina niya. At nilipat niyang tingin sa akin pagkatapos. Ihahatid kita, Celine. Buo at may pinilidad ang boses nito. Tsaka pinandar ang sasakyan niya at inilabas sa garahe. Hindi niya na hinintay na sumagot pa to. Matipid naman ngumiti sa akin si Nanay at marahang tumango. Aalis na kami, Nay. Paalam ko kay Nay. Then, I waved a goodbye kiss to my son, who is sweetly smiling at me. Tahimik lang ako buong biyahe at ganon din naman si Lewis. Nanatiling nakatutok ang mata nito sa daan. Hindi ito sumusulyap sa akin at ganon din naman ako. Nasa labas ng salamin ang mata ko. Nakatingin lamang ako sa magandang tanawin sa daan. Napabuntong hininga ako dahil hindi ako sanay na ganito kami, dahilan para mapatingin to sa gawi ko. Pero sandali lang kaagad din tong binilik ang mata sa daan. I am sorry last night, he said almost whisper without looking at me. Tumingin lamang ako sa kanya. Hindi ko na nakuha pang sumagot kasi huminto lang sa sasakyan niya dahil nakarating na pala kami sa resort na pinagtatrabahuhan ko. Salamat sa paghatid, I said before I go out of his car. Tango lang ang tanging naging sagot nito. Pagkasara ko ng pinto ng sasakyan niya, siya namang paghinto sa tapat ng gate ng resort ng isang black Hummer na sasakyan na pagmamayari lang naman ng boss ko. Habang naglalakad ako patungo entrance sa daan ng mga empleyado, in-scan kong ID card ko at bago pumasok. Naramdaman kong parang may mga matang nakatingin sa akin. Biglang naalala ko ulit yung mga panahon na may ganito rin akong pakiramdam na parang may nakatingin sa akin. Napapraning na naman ba ako? Pero binilisan ko na lang ang paglalakad patungo sa opisina namin. Pagpasok ko sa loob ng opisina, kagad akong umupo at pumesto na sa computer. Ako kasi ang nakatoka ngayon sa mga reports. Miss Valdez, pinapatawag ka ni Sir Mondragon sa itaas. Sabi ni manager namin na si Mr. Yano, dahilan para magangat ako ng tingin sa kanya. Kaya aga-aga ito agad ang bunga dito sa akin. Nagtataka ako kasi kahapon biglang inihatid ako nito pa uwi. Tapos ngayon pinapatawag ako sa loob ng opisina niya. Pero agad ko ring sinunod ang sinabi ni Mr. Yano. Habang nasa loob ako ng elevator, inayos ko muna ang suot kong pencil cut skirt at ang pen name nakasukbit sa white polo sleeve ng suot ko. Para maging presentable ako sa harap ng boss ko. Bakit naman kaya kay aga-aga pinapatawag ako ni boss? Kausap ko sa aking sarili habang nasa loob pa rin ako ng elevator. Mabutit ako lang mag-isa ang nakakasakay ngayon sa elevator. Baka tungkol sa report, baka urgent na naman to.
Hindi ko pa naman natapos yung mga report ko. Kinakabahan ako habang unti-unti. Narating ko ang 6th floor. Isang malakas sa buntong hininga muna ang pinakawalan ko bago ko lumabas ng elevator. Talagang di ko maiwasang di kabahan, lalo na kapag nakatingin sa akin ang navy blue eyes niya. There is a red button beside the door. It's indicating here that you press it to notify the boss inside. Wow, galing! High-tech! Wala naman to nung unang pasok ko dito ah. I pressed the red button and then I heard his now signature cold and husky voice. Come in. Dahan-dahan kong pinihit ang pinto, pabukas, and then I slowly walked inside his office. Kagad akong binundol ng kaba na magpang-abot ng mga mata namin. His navy blue eyes is straight looking at me and I find it handsome. He's leaning in his chair while his navy blue eyes are looking at me intently. He motioned the seat in front of his table for me to sit, so I walked over and when I finally reached there, I just stand still. I looked away and I could not able to resist his penetrating gaze at me. Kahit umiwas akong tingin, ramdam ko pa rin ang pagtitig niya sa akin. Ilang segundo ang lumipas pero nanatili lang tahimik at walang nagsasalita sa aming dalawa. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung sa sobrang kaba ko ba o sa paraan ng pagkakatitig ng boss ko sa akin. Pakiramdam ko tuloy tibok lang ng puso ko ang naririnig ko sa mga oras na to. Nasa tingin ko umabot na ata hanggang lalamunan ko ang kabang nararamdaman ko. Ano kayang kailangan niya sa akin? Wala ba siyang planong magsalita? Gayong pinapatawag niya ako? Kaya ako na ang bumasag sa nakabibinging katahimikan sa loob ng opisina niya. You called for me, sir? Tanong ko sabay angat ng tingin sa kanya. Napansin ko may hawak pala siyang folder na ngayon binuksan niya at tumako ang tingin ko doon sa folder na hawak niya habang parang may binabasa doon. Napakaseryoso ng mukha nito nung nilipat niyang tingin sa folder na hawak. Nakita ko ang apelido ko nakasulat sa folder na tinitingnan niya. Lumakas pa ang kaba ko lalo. Hala ka, tatanggalin ba niya ako? Diyos ko, wag naman sana. Sit down, Miss Valdez, he said instead and motioned again the chair that is now in front of me. I slowly took a seat. I cannot look at him the same way as the way he's looking at me. I have this feeling of his stare is like penetrating to my soul. I saw he smirked at my reaction, then he averted his gaze at the folder he's holding. Silence overcome again inside his office for mere seconds. Come on, relax, Miss Valdez. Breathe out, sabi nito bigla sa akin. Marahil napansin niyang parang di na ako huminga. Sino ba namang di matutense kung hawak itong folder na application mo, tapos parang kakainin ako ng boss sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin kanina. I have read your application. So you've been working here for almost 2 years, right? He said and I nod to him. It is also written here that you are a top student. And the course BS Tourism Management, that's why my company have accepted you here, even before you're a fresh graduate and without experience, right? Nervousness is consuming me now. I gulp at the sudden fast beating of my heart. Ano kayang gustong sabihin ng boss ko? Baka papalitan niya ako ng mas standard at mas may experience kesa sa akin. Sa aming 4 na tourism student, ako lang ang walang mataas na karanasan sa ganitong field of work. Teka, lahat ng mga empleyado niya isa-isa niyang i-interviewin. Nauna lamang ako? Malas ko naman. Opo, sir. Wala po akong experience before I applied here but your company here accepted me in exchange to give my best. At malaking opportunity po yan para sa akin. Dahil natutulungan ko po yung pamilya ko. I reasoned. Oo, natutulungan ko ang pamilya ko ng palihim sa Davao mula na makapagtrabaho ko dito. May contact kami ng kapatid kong si Carla siyang pinadadalan ko ng pera, tulong kina mama at papa, para na rin sa pag-aaral niya. Palihim kasi ayokong malaman nila mama at papa, baka kasi ayaw nilang tanggapin. Alam ko namang galit pa ang mga to sa akin. Yun lang din ang paraan ko para man lamang makabawi sa naging kasalanan ko sa kanila. Kahit di nila alam na pinadadalan ko ng pera si Carl para sa kanila. Blanco ang ekspresyon ng mukha nito. Diretso lang ang tingin sa akin. He shifted at his chair and leaned his elbow to the table. Now I have a closer view of his handsome face, and it's again para akong nakatingin sa old version ng anak ko sa kanya. Bakit kapag nakatingin ako sa mata niya, agad kong naiisip si Alden? Agad akong nag-iwas ng tingin sa kanya. I heard him chuckle, kaya naman bumalik ang tingin ko sa kanya. Pero inunahan ako ng kaba at ng takot. Hindi kita tatanggalin, Miss Valdez? Bakit ko naman sasayangin ang matagal ko nang hinahanap? I mean, ng company ko.
You've proven your best here already. He smirked after saying that. Nabasa niya yata ang tanong sa utak ko. Again, it reminds me, my Alden, at how he read my thoughts. Gana lang ng ginawa ng boss ko ngayon. Relief washed over my face and what he just said. Sa trabaho mo nakakasalamuha ang iba't ibang lahi and different traits. Sometimes harassment might be possible during entertaining them, especially men. He paused and trailed his gaze at my face with clenched jaw. Parang may nais tong ipahiwatig sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Pag nagkataon, can you protect yourself at all the possibilities? He completed his sentence and leaning more on his table while looking at me intently. Nagpigil hininga lamang ako dahil para bang ang lapit na ng mukha niya sa akin. His familiar scent is invading my nostrils. Naparunok akong bigla sa hindi ko malamang dahilan. Sa tanong ba niya o dahil sa paraan ng pagtitig niya sa akin? I have learned some technical protection during college po, sir. Inaamin ko na hindi ko naman po nasubukan yung natutunan ko. Besides, hindi naman po ako nag-iisa when taking care of the guest at the port field. Kasama ko palagi si Jack at maliban sa kanya, si Manong na driver ng bus, hindi rin ako pababayaan nun kung sakali man. At kung sakali pong may instances na ganon, hindi po sa pagmamayabang but I can protect myself, sir. And so far, wala naman pong nangyaring ganoong bagay. Sabi ko na walang halong pagmamayabang. He smirked boyishly at my answer. Then, he co-ed his head at the side of his recalling something in his thoughts. Ayoko ng iskandalo pagdating sa negosyo ko or any issues about my staffs coming here inside my office and throwing tantrums while crying kasi pambastos ng guest. Tumaas ang isang kilay ko sa sinabi niya. Naisip ko rin na hindi naman ako iiyak at magsusumbong sa kanya pag nagkataon man. Anong tingin niya sa akin, bata? You won't tolerate naman po siguro, sir, the harassing issue pagdating sa mga staffs ng resort ninyo, hindi po ba? I countered back at him. He leaned back his chair and he grinned boyishly. Tsaka biglang tumitig sa akin ang navy blue colored eyes niya. Pero hindi na to sumagot pa sa sinabi ko. Tumayo ito mula sa upuan niya at umikot sa table, tsaka tumayo sa likod ng bakanting upuan, paharap sa akin. Nakasunod ang mga mata ko sa bawat pagkilos niya. Then, he shoved his hand inside his pocket, standing with his tall showing how muscular and firm his body is. Ngayon ko lang napansin that he was wearing a black shirt and a sleeveless were hugging his impressive biceps. He paired it with black pants and boots. Ang gwapong-gwapo nitong tingnan. Siya lang yata ang nakita kong negosyante na hindi nagsusuot ng suit sa loob ng opisina during working hours. Ang layo ng porma nito sa mga kadalasang businessman sa bansa na nakikita ko. Teka nga, nakuha ko pa talagang purihin ng boss ko sa gantong sitwasyon. Baka nagbago ng isip ito ngayon at tatanggalin na pala ako? Umayos ka, Celine, saway ng utak ko. He chuckled huskily. Napansin kasi nito ang pagtitig ko sa kanya, kaya mabilis na ako nag-iwas ng tingin. Feeling ko tuloy na mulang bigla ang pisngi ko sa hiya. Done staring, Miss Valdez? Tanong nito sa akin na may nakasilay na nakakalokong ngiti. Anyway, your 2 years of working here as a tourist guide in my resort is not enough. Marami pang mga bagay na hindi mo pa encounter pagdating sa mga turista, he said in formality, his eyes straight looking at me. I don't have a doubt when you said you can protect yourself. If some tourists make a mess, but I won't take the risk, Miss Valdez. Napatayo ako bigla pagkarinig ko sa sinabi niya. Ano ba ang ibig nitong sabihin? Akala ko ba hindi niya ako tatanggihan? Parang dun yata napunta ang usapan. Napahawak ako sa gilid ng lamesa for support. Of the tense I am feeling inside, nagsimula na ako makadama ng pagkainis sa boss ko. Lalo pa na makita ko ang pagtaas ng isang sulok ng labi nito sa naging reaksyon ko. Ano po ba ang ibig ninyong sabihin, sir? Akala ko po hindi niyo ako tatanggalin ba't parang dun po ang punto ng usapan na to? Di ko napigilang itanong sa kanya. Lalo pa na makita kong he suppressed a smile. Aba teka, ang gwapo niya habang pinipigilan ng mapatawa. Ano ba, Celine? Nakuha mo pa talagang purihin siya sa lagay na to? Saway ng utak ko. Lihim ko namang kinurot ang hita ko sa gilid para kutusin ang sarili ko. Maayos naman ako nagtatrabaho dito sa resort niya. Bakit I have this feeling na hindi niya nagustuhan ang performance ko as a tourist guide here? So